Magandang araw sa ating mga viewers. Welcome sa Delmas Garden. Ngayong araw, pag-usapan natin itong tungkol sa Phalaenopsis. Ano ba ang inaabuno natin at saka pampabulaklak. Sasagutin na natin yung katanungan ng ating viewers tungkol sa abuno daw na ginagamit natin, kung ano yung pampataba natin. Yung nilalagay natin dito sa ating mga orchids, hindi lang dito sa Phalaenopsis, kahit sa ating mga banda o anumang mga orchids natin, basta orchids, lalo na sa mga ganitong lagayan, ano lang yun, osmokot. Nilalagayan natin ng yung osmokot na yun, kasi nabibili yan ng per kilo. Masyadong maliliit na mabibilog. Tapos dadakot lang tayo ng kunti, i-ano natin dito sa ano niya, sa may bandang puno. Pero hindi talaga punong-puno ha. Dito lang sa malapit lang sa may mga abutan din ng ugat niya. Yun. Kung sa pampabulaklak naman ay yung foliar o di kaya siyam. Ang pag ano natin ay kung tag-init, maring 10 to 14 days. Pero pag madalas kasi ang ulan, pwede natin gawing 7 to 10 days ang pag-ano natin ng pampabulaklak. Pero ito ating Phalaenopsis, nandito lang natin ilagay sa malilim kasi ayaw din ito na lagi siyang nauulanan o nainitan. Kaya ang nilagyan namin sa malilim, meron siyang kubo. Dito namin nilalagay para hindi siya masyado hindi siya maulanan ng husto. Spray lang ang ginaano namin dito, dinidilig, spray lang. At saka tingnan nyo yung ating bulaklakan na ano sa Phalaenopsis. Tingnan nyo, kala mo ano na ha, bulok na yan, parang sira na. Hindi natin puputulin yun, na ano lang yun, yung sa dulo, kasi parang nabulok talaga yun. Ito, kala mo bulok na, pero tignan mo, lumabas ulit yung bulaklakan. Yan, sariwa naman din, magbubulaklak yan. Yun, mga pinutulan yan. Ayan, dyan din nag-ano ulit ang panibago niyang bubulaklakan. Ito ay ganon din. Tingnan nyo, pinagputol natin to sa may pinakadulo, nagtubo naman dito. So yung kapag nagbulaklak na siya, matapos na ito magbulaklak, magputol lang tayo ng kaunti. Pag nagputol tayo dito sa una niyang pinagbubulaklakan, dito tayo magputol sa baba niya, para tutubo naman dito yung panibagong bubulaklakan niya na naman. Yan. Ganyan yan siya. Tapos ito, nakikita nyo, kung meron kayong nakikitang puti-puti, ano yan siya, yung fungus. Yung fungus free. Yan, kaya nagaputi-puti ang ano niya, gaya nito. Itong, ang ano natin kasi kaunti lang ito, yung Phalaenopsis. Ilang piraso pa lang ito, mga bata pa to mga Phalaenopsis, kaya hindi pa natin mapilit ito na pabulaklakin. Dito, may nakukuha na tayo dito na suhi niya, kasi ito nagsuhi. So ito na yung i-transfer natin dito, nag-transplant tayo dito. Yan, yan ang mga suhi niya. Ito naman ay ano ito? Ito ay dapo lang to. Pero mayroon din suhi Yan, madami siyang suhi. Ito namang dapo natin, okay ito sa kanya kahit maulanan siya. Wag lang mainitan, kasi ang wild kasi 'di ba sa mga puno ng kahoy, sa mga kahoy na matataas siya, tumutubo. Naulanan siya pero hindi siya naiinitan. Kaya hindi natin din siya pwedeng painitan. Ganito lang, kaya dito siya na nalagay namin sa mga malilim. Tapos ito naman siya, tingnan mo, ang dami niyang suhi. Pagka malaki-laki na, kagaya na nung transplant natin, pwede na yan tanggalin. Pero sa ngayon, alanganin pa rin, wala pa gaanong ugat. Pero ilang piraso ng suhi niya? 4 na suhi. Yan. Ito hindi masyado masilan.
dahil lumalaban ito sa ulan. Pero yung Phalaenopsis talagang maselan yan, kaya kailangan hindi siya mainitan siya. Yung sa umaga lang pwede, pero pag nagdating na ng tanghali, namumula kasi yan pag sa labas siya. Kaya dito natin sa may kubo-kubo, dito natin nilagay ang Phalaenopsis. At saka pati na rin itong dapo. So, hanggang dito lang muna yung ating video. Kasi, maano din kasi maulan din dito sa atin ngayon. Huwag na lang kalimutan mag-like, comment, and subscribe. Ay, i-click nyo notification bell para updated kayo sa ating next video. Maraming salamat muli.